Kung basa ang Ebanghelyo ha, manindog tatanan. Ang Ginoo manaaken ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa kabungtod aron pag-ampo ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tidun-an o gipili niya ang napulog duha katidun-an o iyang ginganlag apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlag Pedro o ang iyang igsuon niya si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo og si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago og si Judas Iscariote ang mahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Dito may daghang tao nga gikan sa tibok Judea ug sa Jerusalem og sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila silang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan o nga ayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Balik malingkod, God is good all the time. Atong pakpakan ang ato Ginoo. Karon si San Pablo sa unang pagbasa karon, ningon San Pablo, naminaw mo sa unang pagbasa, ningon San Pablo, atong hukman ang mga anghel. Nasayod ba mo nga kita'y muhukom sa mga anghel? Grabe no? Di ba ang mga anghel created higher than us? Labaw ang mga anghel sa atua, tinoo dili. Pero noon sa ning pagkaunsaha, nga si San Pablo ningon man sa una na tong pagbasa karon, ningon siya, wala ba kamo masayod nga kita'y maghukom sa mga anghel? Grabe no? Dili ba kamo makahusay sa gagmayng mga butang? O wa ba mo masayod nga kita mo'y muhukom sa mga anghel? So doon na may duha ka klaseng angel, fallen angels o atong mga nagpabiling good angels. Nakaroon atong hisgutan ning mga fallen angels. Now, who akong tanaw ko sa akong kudigo ha. Nasindot ning atong ipaambit. Who and what is the enemy? Kinsa man jud ang atong kaaway. Kay mo na pinaka-importante. Atong basahon ang unsa puy atong shield. Unsa puy atong protection batok sa kaaway. Atong basahon ang Efeso 6 lagi ninyong gawing panangga sa English. Itong basahan kanit sa ha. In all things, taking the shield of faith. Ang ating pananampalataya, ang atong pagtuo, mo'y atong taming, wherewith you may be able to extinguish all the fire thrown by the evil ones. Noon saon na to? Niining mga nagbaga na mga pana ni Satanas nga ihatag ka nato
make our faith our shield. Maoy atong taming. Musta man yung pagtuo? Uy, musta ang atong pagtuo? Gisagulan man ang tuo-tuo. Tinoo dili. Mo nang nakontaminate. Daghan ka nato karon ni dubli ilang sakit because of the reality of oppression. Usa man ning demonic oppression. Dunay sakit nimo. Yan naglibog ang doktor. Dunay sakit nimo, nahurot na lang imong kabtangan. Imong giprinda imong basak, giprinda nimong kalubihan, giprinda nimong imong kahayupan, iapil nimong prinda imong bana. Wa jud ka maayo hangtod karon. O nang mulid ngadto sa depression. Tinoo dili. Muna nga, ni anhi si Kristo, doon na may duha klaseng sakit po. Natural, ni tag-doktor, pero preternatural, bisag doktor pas Amerika, di makaayon niya na. Only the sacrament of Christ and His sacramentals. Muna nga, unsay buhaton na to, atong ilailahon atong kontra. Who or what is the enemy? Atong ilailahon karon. Kining mga yawa higher man ni sa atoa. Matud pa ni Kristo, the one who exalted himself will be humbled. Ang magpataas ipaubos. Ngunay kamatuoran. Ang magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas. Munang ang demonyo karon, kita na'y muhukom sa mga demonyo, mga angel. Kita na'y muhukom, dili ta muhalad nila. Ang atong hukom, muna cast out the unclean spirits. Kita na'y mupalayas nila. Sa initabo ninyo, gipaduguan. Uy, bag-og balay nagpadugo. Bag-og sakyanan nagpadugo. Tinoo dili. Asay labaw dugo sa mananap, dugo ni Kristo. Mag-birthday, kurusan ang agtang, pinaagi sa dugo sa sunoy. Insulto ka na sa Ginoo. Unang musimba ta kay ang dugo ni Kristo mao ang atong nakaluwas na to. Ang bililhong dugo ni Kristo mo'y nag-save kanatong tanan. Dili ng dugo sa mananap. Ganong kinahanglan man nato hisgutan ni. Importante kay ni. Unsa ning atong kaaway, dili ni basta-basta usa ka anghel. Pero tungod kay nagpataas sa kagalingon, mao ni ang wisdom sa Ginoo. Duot siya ngadto sa kinailadman. Muna nga, under na nato ang yawa. Ya, kumusta mo? Under niyong yawa or kamoy under? Oy. Karon tungod sa grasyas Ginoo, kanang inyong mga oil, tubig, ordinary thing. Pero kay bawo mo kinabrightan ang mga anghel. Dili matukman ang ilang kabright. Mga anghel o kining mga demonyo, the same ra ilang kabright. Infused knowledge given by God to them. Kaya mo di na sila mag-study og mga butang. Tanang created things, perfect ilang knowledge. Mo nang demon cannot hear. Di masayop ang demonyo. Uy. Kakita siya nimo, kay bao na siya nimo. Gano man, nga tao ka, di ka unggoy. Kay bao po siya sa unggoy, nga di tao. Ka-distinguish siya sa mga created things because of the infused knowledge given by God. Nya kita kay wa ta infused knowledge, kinahanglan man ta mo basa. Kinahanglan man ta may eskwela. Una pa ma-observe nato ang knowledge, ang kamatuoran. Pilo sila ang mga anghel, grabe kayo. Ang ilang intelligence layo ras Jose Rizal. Why makatumpong sa ilang kabright? Grabe no?
Wa po'y makatupong kitang tao at ilang power ug sa atong power layo ra ta. Wa jud tay kining ita makalamang nila ba. Pero tungod ni Kristo, pasalamat ta, niabot ang grasya. Og tungod sa grasya, oray makabuntog ni Satanas. Una nga kanang inyong ordinaryo nga tubig, human sa blessing sa pari na using the ritual of the church, anak ni mo makita. Yang mga, kita, ordinaryo rin ng tubig, ordinaryo rin ng asin, ordinaryo rin ng oil. Humag-bless sa pari, dili na ordinaryo. Ang demonyo nga labaw pa nato, mukurog ni ana. Nalipay mo wa. Atong pakpakan ang Ginoo. Tungod sa iyang kataas, no? Tungod sa iyang power, nga di na to matupngan, di na to malabngan, nagpataas ba siya og galingon? Mo nang ipaubos siya sa Ginoo, bisan ang tubig, mo kakak siya. Samot na ka, nga binyunyagan ka sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nalipay mo wa? No. Ini kakita ninyo tiaw, ay na mo kahadlok. Na binunyagan ko, anak ko sa Ginoo. Amen. Imagine naka ka ng tubig nga gi-bless sa pari, mahadlok ang ako maadto mo sa office nako na may exorcism room nako, inigsud atong possess, relax ra kayo. Inigabot niya dito sa sud sa exorcism room, di na mahiluna. Bago lang ko nag-exercise gahapon, ako nag-exercise from Cebu. I-chat ka rin ako karon iyang bana kay Jaras na pod. Using the holy water. Nag-sprinkle lang tag holy water, holy oil. Iyon sa mga yawa, imuming gisunog init. Singgit tamas ginhawa, balitad. Grabe. Abi ninyo, dinha ninyo makita unsa ka-powerful ang Ginoo using the sacramentals. How much more if you are conscious that we are the image and likeness of God. We are the sons and daughters of God. Amen? Activate your faith. Protect yourself by increasing our faith. Ang demonyo nga itong kaaway, taas to siya, pero wa say alas. Yan naman, ubos siya sa ato Ginoo. Tanawan ninyo ang image si Saint Michael the Archangel, gitumban ra ni San Miguel, si Satanas. Tanawan ninyong image ni Mama Mary sa Legion of Mary, gitumban ra ang sa bitin. Amen? Nabasahon na to ang Luke chapter 10. Ningon ang atong Ginoo. Luke chapter 10 verses itong basahon. Luke chapter 10 verses 19. Behold, I have given you power to trample upon serpents and scorpions. Ano to? Behold, I have given you power to trample upon serpents. Ano? Ano sa ingon? To trample upon serpents and scorpions. And all the power of your enemy are subject to you. Anong sabi? Anong gisulti na? Rambol na kung ano sa iyang gisulti? All. So that you can overcome all of the power of your enemy. Wa sa mingon, so that you can overcome some of the power. Ano sa iyang gigon? So that you can overcome all of the power of your enemy. Nakaron, sa study na mo sa exorcism, basta example, ikaw kulam ka.
Muduol ka sa exorcism ministry. Kadto nagkulam nimo, matorture to. Musumbalik niya ang curses nga gisend sa demonyo diya nimo. Mo na matorture ka kung di ka muduol sa sacrament, pwede ka niya patyon. Grabe no? Mo to'y nahitabo sa taga Masbate. Bago lang. Abtik kayo yang iyaan nga maoy nagbarang niya. Nagbarang sayang. May tinuod na ba ng barang? Mutuo mo dili. Nanas Biblia. Ang basahan ta mo. Oy. Ako niya ako mutuo, Father, kung barangon ko. No. Ako mong basahan, ha? Di mo mutuog barang ba? Tanawon na to ang Biblia, ha? Kay, mo ni. Sa Exodo 22:18, Old Testament ni, patya ninyo ang mga babaeng diwatahan. Oh, nabay mga diwatahan diri. Panahon nga mag-animo sa inyong basa. Ang inyong mga lolo or kamo siguro na pasahan, magsaysayaw mo dito sa salamat sa mag-alad-halad mo dito sa kakahuyan. Tinod. Sa Old Testament ay pamatyo na sila. O barangan, apil pong mga mangbabarang. Nas Biblia. Sunod. Ayaw kamog dangop sa mga tikonsultag, mga espiritu o mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Tiniduol na ako, Father. Ang akong bana, Father. Daghan kay babae, Father. Nya, sa may gibuhat nimo, ni adtukos mambabarang, Father. Akong gipabarang ang iyang kabit. Sa may hitabo, nahadlok ko, Father. Wan ako mo balik sa mambabarang. Nga naman, nakuyawan ko, Father. Ano nakuyawan man ka? Ningon man ko, Father, pilay bayad. Ningon ang mabarang, why bayad? Nalipay ko, kay why bayad? Why kantidad nga bayad? No, sa may akong pahinungod nimo, usara ang imong kalag. Nang limbawd siya, kay ang bayad kalag. Kung gusto kang effective, tikio ugma dayon, andam baka nga ang bayad niini imong kag. Minsa nga, pwede di kag? Pwede cash? Ningon ang babarang dili pwede. Monang, kung sa gisultis Ginoo, para mo tuo mo, kaya mo rang nagduda mo ba? Leviticus 19:31. Ayaw kamog dangup sa mga tigkonsultag, mga espiritu, mga espiritista. Nyadaghan na ba na sa to palibot ron? Kay gusto man tag tubag sa tong mga pangutana nga way tubag. Tinoo dili. Nga sige tag panuro itong mga mambarang, kinsa may nagbarang nako nganong nihubag ba ni akong sampot. Mingon ding mambarang ang nagbarang nimo, ang imo ra pong igsuon nga kaaway nimo sa yuta. Mahibaw man na sila. Uy. So, inig adto din sa mambarang, musamot ang imong kasuko sa imong igsuon. Dami na? So, muna, tinuod yan doon na ibarang, ha? Nakaroon, ang muhatag anag, kaya doon naman sila power. Nakaroon, kaya doon na sila power, unsay protection na to. Muna nga ato Ginoo, nagtukod og simbahan. Kung may hitabo na to, ato manggibiyaan ang simbahan, bisang nagpabilin ta sa simbahan, wa tay tuon-tuon sa simbahan. O simba lang ta kay bagog sarina. Tinutang pa jud sa ukay-ukay. Nya hangtod karon wa pa mabayray. Muna nga atong higugmaon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Unsaon nato paghigugma? Tun-an nato. Kay dili ka kahigugma kung wa kay kahibalo.
dili sa kakatuman kung wa kay gugma. Unsa may naguna? Kahibalo. Unsa to'y saying na to ganina? Enthusiasm is a good engine, but it needs knowledge for fuel. Kung saan man kadasig nimo, wa po ka kasabot, ngano nadasig ka. Dali ra ka luya. Dali ra ka mo atras. Munang atong gibuhat karon, every day po ko nag-live po taron. Doon na 61,000 ang nagtanaw na to karon sa live sa Facebook page. Ano man, aron makatikais nato ang tanan. Isig na ako sa katigbian, naabot na ko sa Saudi Arabia. Isag ni arakos katigbian karon, naabot na ko sa Basilan. Nisag ni ako dinhi, wa pa ko kaadtos Canada, naabot na ko. Unang naabot ko dito bisag wa pa ko kaadto. Grabe ning social media, no? Una nga atong padayunon ang pagkatikay sa usag-usa nato. Nakaron unsa maning so dunay mga ahinti ang yawa. Si Saint John Meridiane, usa sa mga patron, bagitang patron sa mga pare, nakamata siya. Pagkamata niya, na may samok dito sa ubos, sa kumbento. Ninaog siya. Pag naog niya, kinsa dito nagsamok-samok sa ubos? Ang demonyo. Kita pa to, perting dagan. Kita pa to, di nakatog. Kaya ba mo sa gibuhat ni Saint John Meridiane? Ningon na siya, ikaw ra din na, kaing kog kinsa. Hindi sug katog. Relax ra kayo. Ikaw ra di ay na, kaing kog kinsa. Nibalik siya katog. Kita pa to. Sos, nahabilin ang tsinilas. Nalubat-lubatan na. Ano man, sa mga tao nga dunay pagtuo, dili kahadlukan ang demonyo. Sila'y angay mahadlok sa atua. Amen! Amen! God is good all the time. Unang activate your faith, reject your superstitious belief. Kanang inyong mga feng shui, kanang inyong mga tuo-tuo, i-surrender na sa Ginoo. Activate your faith ngadto sa Ginoo. Daghan kayong instances sa Biblia ningon naayo ka tungod sa imong pagtuo. Nya di ba gingon nako ganina, daghang mga pipila ka obispo, pipila ka mga pari maingon. Ganina na to isgutang yawa oy. Abi niyo pag hisgot na to yawa, we enjoy the mercy of God. We highlight the love of God. Dili ang yawa ha? Kung maghisgot ko na itong yawa, gihisgutan, giglorify ko na itong yawa, di na tinood. Sa gisulti ni Santos naman yun Saint John Paul II, ningon siya, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Kung dili ka mo tuog yawa, awan yung tuuman. Pero di siya laganan maghisgot. Na, unsa may sulti ni Father Amorth, kanus amo success, mo succeed ang mga yawa. Kanus the demon succeed in making people believe that he doesn't exist. Kung mingon ka nga di na ta maghisgot og yawa, na nakaskamot sa mga yawa. Uy. Ayaw na maghisgot yawa-yawa diha. Yung sa isulti ni Father Amort, kung di siya hisgutan, musamot siya ka successful.
Kinahanglan atong hisgutan. Di ba? Kung sa boxing pa, example, doon ay boxing si Pacquiao. Mauni ang kontra. Si butang na to, si Talpulano. Sa buhatong Pacquiao. Iyang studyuhan, iyang kontra. Tinoo dili. Iyang tanawon ang iyang mga strategy, iyang style. Tinoo dili. Aron makakita siya asa ang weak points, strong points sa iyang kontra. Mao na ang atong gihimo karon dili to glorify him, but to glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Padayon ta. Kaya itong hisgutan ng yawa. Ready na mo? Kining mga yawa, mantod pa sa church teaching, mukutut ta sa church teaching, the devil and the other demons were created naturally good by God. They became evil by their own choices. Kining mga yawa day, dili ni sila masipyat, pero nakasa sila. Nganong di sila masipyat sa pagtanaw sa mga created things, kay infuse ilang knowledge sa tanang created things. Mutanaw lang sila, kuha na nila. Unsa na, microphone na, kay bawo sila sa mga part sa microphone. Yung anak ka, bright ang yawa. Nya kita, mag-study pa man ta. Apil pa tag tisda, further study pa ta. Sila din Igo ra mo tanaw. Tanang created things, kahibaw ng yawa anak. Ikaw kahibaw ng yawa nimo. Yan naman, creative things man ta. Perfect ang knowledge about sa tao. Pero hindi mabasa sa tao, sa yawa, ang imurang huna-huna. Grabe no? Ang imong kasing-kasing. Nakaron, padayon ta. Sa sinugdan, wa joy gibuhat ang Ginoo yawa. Nganong nahimo silang yawa tungod sa ilang free will. Free will. Sa ilang pagpili. Kaya gipapili ba nila sa Ginoo? Ang pagpili nila sa Ginoo mo ni asa inyong pilion mo express ba mo charity or not? Gugma. Magpabilin ba mo sa paghigugma? Unya, ang demonyo day, doon na sila plano nga ang Ginoo day magpakatao. Di ba sila kadawat anak? Yan ang magpakatao man ka, nga malabaw pa mga tao. Magpakaanghel na lang ta ka. No? Tungod kay ang knowledge sa mga anghel, labaw sa atua. Kung may, ang ilang pure act sila. Kung mo decide sila karon, dili na siya mausab. Wa siya potency. No? Kung saan nga, why potency? Kasabot mo kung sa'y potency. No? Example na to, doon naman tayo potency. Gikas pagkabata, ngadto sa pagkadako. Sa to pa, mo becoming pata. No? Gikan sa pagkabata, mahimo ni siyang hamtong, ana. Ang yawa, why yun, ana? Pure act siya. Nya, permanent iyang act. Kung mayon siya, di pa pili man sila sa Ginoo. Saman mo, yes, no. To serve me or not. Saan mo serve man nimo? Nga, imo mang, because of envy. Atong masayran ron unsay sa demonyo. Pero mutanaw sila nimo, di sila masayop sa pag-describe nimo. Sa ilang knowledge about human being, knowledge about animals, perfect ilang knowledge. Unang dako sila culpability. Unang di ma-convert ang yawa. Ayaw dyan mo pag-ampo, Lord, ma-convert unja si Lucifer. Contrary na sa ilang nature. Kay unsay decisions yawa, example, anghel pa siya. Ang iyang yes, eternally yes. Kay dili man sila bound sa space and time. Nakita kayo, may klaro. Yes, ron, sa buntag, no, inig gabi Kita ninyo? Kay dili permanent knowledge by senses, through senses. Di ba? Sense of touch, sense of smell, yun na. So, maka-acquire knowledge through senses.
Munang di permanent ang atong desisyon. Nakaron, parayon ta. Satan and other demons were at first good angels created by God before the creation of the human race. So una day ay lang creation. Una tagi create sa Ginoo. Unya, doon na naman sila ay gamay nga knowledge sa kasiplat na sila sa God providential plan. Sa maning providential plan sa Ginoo nga siya mo incarnate. Magpakatao. Usa nang incarnation? Kasabot mo ng incarnation? Kanang isagol sa butong. Carnation. No. Kasabot mo? Incarnation? Ito incarnation, magpakatao. Nakaron, what is the root of the fall of the angelic host? Unsa day root cause? Nganong natagak sila? Muna gitawag sila fallen angels. So ito'y fallen angels nahulog gikan sa so katong mga hulog sa langit mo to, ngayawa to. Muna angel mo katawa, ay mo kalipay. Kung dunay mo ingon ninyo, Brad, sis, hulog ka sa langit. I beg to disagree. Kayawa ray gihug sa langit. So padayon ta. Naunsa may root cause ni ini. Mato akong gingon, the refusal of incarnation. Dili sila kadawat nga ang Dios mahimong tao. Doon na sila glimpse. Sa glimpse, nakasiplat na sila. Pero di full ilang knowledge, partial revelation sa Ginoo nga usas planos Ginoo. O pag buhatan niyang tao, ang Ginoo magpakatao. Grabe no? Unsay sinungdanan sa the fall of the angelic host, refusal of incarnation. Di sila kadawat nga ang Diyos magpakatao. Ano di man ka magpakaanghel? Magpakaanghel na lang ta ka. Kilabaw pa mi sa tao. Unsa man jud naa sa tao? Yan say kaduha. Kini mo insulto kay siyawa. Nga di sila kadawat. Ang mahimong rayna nila usa ka babae, Mary as queen of angels and mankind. Ha? Tao? Mahimong among rayna? Dili mi kadawat. Gibuhat minimo labaw pa sa tao. Nasabtan ninyo? The root cause ganong ang yawa, nahimong yawa. Tungod kay di sila kadawat sa providential plan of God. Nakaron, unsa may ilang sa, di sila masipyat, di sila masayop, pero nakasa sila. Unsa may sa mga yawa? Envy. Tungod na po nato. Sus, grabe no? Kapinangga sa Ginoo nato. Kana lang iyang pagpakatao, kanang incarnation niya, unay sign nga gipangga ta sa Ginoo. Grabe no? Nya tungod niya na, ang consequence ani, ang mga anghel pod nga mga nahimong yawa na sina envy. Grabe man ka Lord. Gihiming labaw sa mga tao nya karon imong himuong rayna sa mga anghel kanang bayhana na. Wa pa sila kibaw kisa ng bayhana. Muna sa Genesis 3:15, tanawan ninyo, sugod karon ang kaliwat sa babay, wapay nga na. Ang kaliwat sa babay, mudugmok sa usabitin. O ang kaliwat sa bitin, mupaak sa tikod sa bay. Sibulik man na. Masay pasabutan na. Ang babay, wapapanganli, Monis Maria. Kinsay kaliwat niya mudugmok sa usbitin? Si Kristo. Kinsa ang bitin mong yawa. Kung sa'y buhaton sa kaliwat sa yawa, mo atake sa babae. Yun ang delikado ni mga di-katoliko. Ngasig atake sa babae. Kinsa mong kaliwat. Duha man eh. Kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Akong gingnan akong amigong pastor, duha man ni kakaliwat. Kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Asa makadapitan eh.
Kay sira magkag-atake sa babae. Unsa ang kaliwat sa bitin? Mopaak sa tikod sa babae. Nakitang Katoliko, kaliwat ba ta sa babae? Wala magrosaryo ta. Ningon ang mahal na birhen sa Lucas 2:47 ba na? From now on, 1:47, from now on, all generations shall call me blessed. Tanang kaliwatan, mutawag ka nako og bulahan. Kano sa man tawag bulahan ni Maria? Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. Og bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So katong magrosaryo kada adlaw, kaliwat mo sa babae. Amen? Kanang di magrosaryo, kaliwat na sabitin. Kabantay mo ana, inigrosaryo ninyo, katugon mo. Sa ngaan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mutan-aw probinsyano, siga kay mata. Tinoo dili. Masuko pag ibalhin. Muna nga, the sin, one of the sins of the evil spirits, the fallen angels, is envy. Ya, pagbantay mo ning kasina, kay ang mga masinahon, wa ra ba mahibaw? Nga sila masinahon. Uy. Unsa ko no, ang mga masinahon, kinsa yawa ani? Kay ba mo kinsa yawa sa envy? Si Leviathan. I encountered many times Leviathan. Abi ninyo kanang 7 capital sins, first is si pride, si Lucifer, si anger, si hatred or anger, si Satan, si gluttony, si Beelzebul. Kanang si gluttony, Beelzebul. Si avarice, greed, si Mammon. Ang kauwag, si Asmo. Paila-ilan ako ninyo ha, para maka-identify mo sa inyong Ginoo. Kung uwagan ka, si Asmodeus. Nya si Asmodeus ra ba, inigabot dito, ang mga follower ni Asmodeus, kibaw mo, magtuwad dito sa impyerno. Example, daghang kagkabit, bisag kinsa lang imong ibit-bit. Yan luoy kay inyong mga bana nga daghang kabit. Yan naman inigabot sa impyerno, magtuwad na. Ang unas ubos, ang iyang kinataw nas babaw. Kay habog ba yung kinataw kay siyang utok. Manang, kinsa may mo demonstrate dire? No. Iniguli na lang ninyo. Oh. Muna sa Asmodeus magtuwad, no? Muna nga kung nangabit ibong bana, lakaw. Basta ako faithful ko nimo. Kinsa lang kasi ayog hilak-hilak. Kay bulahan ka. Wa mo ko mangambit Lord no? Pagkaluoy sa kong bana, no? Wa jud matagbaw, no? Every report. Every place replace. Pagkaluoy sa kong bana. Pagkaluoy sa kong ayaw jud pangabit pot. Yan naman. Kay kung mangabit ka, magkita mo dito. Uy, ni apo ni ka. Apil ang inyong mga kabit. O sabi ni, reunion? Muna, kisa to sa mga grabing uwagan, di matagbaw silang bana, di matagbaw silang asawa, agwantahalan yun na inyong asawa. Bahala nagluod. Agwantar yun. Agwantaharan yung bana. Bahala nagluod. Kaluwas mo na. Sa pamilain? Sa pamilain? Ang sloth. Katapulan. Si Kuan. Si Belfigur.
Kanang mga bata nga suguon di maminaw. Anak, panghugas ng plato. Ha? Ang nagpaluyo na si Bill Figure. Panghugas ng plato, anak. Ako? Magloading ba? Bill Figure. Sa pamalain, ngawa ko na ako ma-mention. Ha? Na-mention na ako tanan? Muna, 7 capital sins, doon na demonyo nagpaluyo. Kaya ba mo, before ko na-exorcist, nabasa na nako. Pero karon nga na-exorcist nako, many times I encounter Beelzebul. I encounter Asmodeus. I encounter Satan. I encounter Lucifer. Kagahapon, 4 ka demonyo ni sud niya, si Satan, si Asmodeus, si Leviathan, ug si Beelzebul. Hindi ba na Beelzebul, one of the prince of the demons? Beelzebul na gospel. Satan is real. Demons are real. So, padayon ta. So, usa sa demonyo is envy. Kinsay demonyo sa envy? Leviathan. Kaya bitong di ka unsa may sign nga envious ta? Di ka malipay kung mo-success imong tapad. So, ni success lagi kay burikat man. Ni success lagi. Doon na dyan kayo mga pakapin ba? Ni success lagi. That Lord man. Ni success lagi. Ay, sos. Di ka malipay dyan. Pero nawa na ganing envy ni mo si kagdaig. Ang antidote sa envy is appreciation. Kaya nang kamao ka mo-appreciate sa mga successful nga tao sa to palibot. Ikaduha nga sa mga fallen angels, pride. Di sila ganahan mahimong rayna ang usa ka tao, rayna sa mga anghel, rayna. Tao ra man sila. Nya, ako anghel man, pure spirit. Ang katulo, hatred. Intense anger. Unya, manimaw sila sa Ginoo. Nya di man sila kabaw sa Ginoo. Unang ilang panimaslan ang Ginoo indirectly. Pinaagi sa pinakapinangga sa Ginoo ang tao. Una nga kita mo'y iharas. Nya, nahibaw man ng Ginoo watay power against sa demonyo. Unang nianhijid siya. No? Nagpakamatay siya para kanimo o kanako. At ipagpakad ang Ginoo, no? Grabe. So muna isala sa mga demonyo. Envy, pride, hatred. When the fall of the angels led to rebellion. Di sila kadawat. Mga NPA ni sila. Nag-rebelde. Napuday mga NPA. No? Sa mga anghel. Nakaroon, the purpose of the fallen angels, karon kay gisilutan man sila sa Ginoo. Unsay rason sa mga yawa? 1 Pedro 5:8, ang yawa nara sa tapalibot. Sama siya sa gutom nga leon, nangita og tukbunon. Unsang yawa? Sama sa gutom nga leon. Wa say pahuway. Kaya di po angay pahuway. Wa man say lawas. Di siya angay makapahuway. Kaya pure spirit man siya. Di po siya kapuyon. Mo bitaw na, nya kung dunay nayawaan, relax ra mo. Uy. Kay di na kapuyon. Unsay buhaton nyo? Relax. Kuha mo holy water, paimnan ninyo, holy oil, ana. Eat. Kana mo na sign nga giharas ang yaway gitawag ha. Kinang gitawag mass hysteria. Wala na. Kaya ang mass hysteria, but pasabot ang mga bata nga buang. Di ba? Hysterical? Asa man ang mass hysteria? Ato rin nas mental hospital. Kaya mga hysterical bantong tuwa dito. Uy. Kung maingon ka,
Nya kining nahitabo sa eskwelahan, mass hysteria ni imong gidawat nga ang eskwelahan ninyo mental hospital. Nangutan ako ninyo, inyong eskwelahan mental hospital? Yes or no? Ang inyong eskwelahan ba? Mental hospital? Yes or no? Therefore, why mass hysteria? Kung doon naman gani mass hysteria, tuanas mental hospital kay puro to hysterical dito. Nya tarong kaayo, nagduwa-duwa, nya kalit nagkabuang. Wala gitawag spiritual harassment. Na sila nakita, uniform ang ilang nakita. Nya di man kay usara nakakita, sila mang tanan. Di ba? Mo na reality of evil. Nakaroon usay purpose sa yawa. Mo na angay na tong mahibawan. To see as many human beings as possible, join them in rebelling against God. Gusto ang intensyon sa mga demonyo nga doon na sila'y ma-recruit. Usa na to. Nirebelde man mes Ginoo. Mo-rebelde po ta niya. Munang ayaw na magsimba. Tambok ka rin ng kabawa man ay simba. Ayaw kagool. Mo-rebelde sa Ginoo. Di na mo simba sa Ginoo. Tuan na simba sa bisyo. Mas dako pa og panahon sa iyang bisyo. Mas dako pag panahon sa iyang sugal kaysa pagsimba sa Ginoo. Kabantay mo nandunay patay? Ang mga driver sa balhabal, drivers tricycle, mga panday magtapok na dito sa gawas sa minatay. Ni apil ba nagsabat? Wa! Pero ni apil og kaon. Ay, tinoo dili. Wa mo apil og sabat, pero ni apil og kaon. Human og kaon. Kay manabat mananamtan. Magipay ka man paspas kayo. Magipay ka man. Santa Maria ko sa Diyos. Amen. Amen. Nganong paspas na. Tuan na po ilaing namatay. Na alas 5, na alas 5 milya, na alas 6 milya, alas 7, alas 7 milya. Munang pinasbasay in town. Magsibayan naman naman sa Santa Maria ng Kasus. Amen. Yan, tinga ang mananaptan, kay gamay pa kayo sa sugod. Di rin nas concluding prayer, di nagigikan ni mga tawhanan eh. Nagpasalipod na day sa lubi. Kay human sa concluding prayer, things knocks na. Nya kahuman na di pa jud na mo sabat. Wa ka na recite og usa ka manamo gimay ka Maria gimay samahan alang sa kalag sa tugig suod. Asa may taas lang oras naghantak. Tuwa dito sa tulok ka 25 centavos. Hari patay. Hari patay. Hari. Ilang gihalad ang ilang oras. Ilang gisayangan ang lang kinabuhi sa tulo lang kasinsiyo. Ang ilang Ginoo karon tulo na kasinsiyo. You cannot serve God and mammon. Money. Tanawa parusaryuhan na nangatug na. Nang gihantak siga kayong mata. Hari patay. Hari patay. Alas 5 na sa kadlawon ni uli. Pero wa siya tug namanday ni saka sa taas kay nagtaod sa atop nawa may tug natagak patay. Hari patay. Hari patay. Nandiya po yung kauban na-drive po habal-habal. No, wa po itog siga ng mata na hari patay. No, na disgrasya patay. Ya daghan muna, it is a sign of rebellion to God kung dakas kag panahon sa imong bisyo kay ni Kristo. Munang it is the footprints of Satan. Usas footprints sa demonyo, rebelde ta sa Ginoo. Bisag nagtuo ka, igo ra ka nagtuo, pero ka magbuhat. Mas taas pa kag panahon sa imong bisyo. Kalingawan, pero pang Ginoo busy. Busy. Mag-cluster taron ter, busy.
Cluster na sila. Pag-cluster na nila, dali. Cluster ta, cluster. Sa mga bata pa rin nanambong. Asa mga nanay, ani? Para check attendance. Sus, tulo raman takabukan ninyo mga bata ni way buot na nambong, ani. Asa mga nanay, ani? Nagiduwa rapot ang mga bata. Sige, ter, at tulo raman ta karon. Okay, mo ni Ebanghelyo karon. Nahumana natugbasa ang Ebanghelyo. Magpiyong tulo ka minuto asa ta natandog hiluma nato no hilom kaayo no. Ug karon nahumana ang tulo ka minuto ani ana puta sa sharing sister asa man ka natandog ningon pud pasa ko ter apasa ka. Oh, ikaw Brad, ikaw ramang usa diri Brad. Duha may kababae ani, ikaw ramang usa. Sige Brad, asa man ka natandog aning Ebanghelyo nato Brad? Ni katawa pod. Saan katawa man ka? Sa wa man ko kasabot si Ebanghelyo ter. Nya ter, pasa lang ko ter. Nya ikaw bitaw mo permitor ter. Ikaw na lay share ter, no? Ikaw man mo permitor. Ingon po nila permitor, mao ba? Wa po ko kasabot aning Ebanghelyo nato. So, pasa lang po ko. So, nahuman na atong sharing. Ari na ta sa other matter. Uy, ibaw ba mo sa to silingan nga si Kuan? Nabuntis. Gamay pagtutoy, dako nagtiyan. Ningon po mo sa, uy, kay kubag, wa ka kay bawa na ter, no? Sanay baho jud ko ato-ato na jud ni ter. Ato-ato na jud ni ter, no? Ayaw jud sapa ter. Kung libak, way pass. Magpaprunsit pa. Tinoo dili. We rebel against God through gossiping. Amen? Nakaroon, sunod. Mo na'y purpose sa yawa. Di ba na inyong purpose sa yawa? Wa na mo'y panahon sa pagsimba. Wa na mo'y panahon sa pagrosaryo ti buok pamilya. Maghiusa na mo, magkadaiya na mo. Wa na mo kahiusa sa pagkaon. Wa na mo'y kahiusa sa pagrosaryo. Unang hinay-hinay, bungkagon niya ang atong pamilya. To see as many human beings as possible joining them in rebelling against God. Wala kay panahon sa pagsimba. Nabi no? Dili pare inyong gadis misa. Uy, ali na ko simba ng pari anak. Kay baw ko anak. Kung kay baw la mo ng pari anak. Sus! Nasa naman karon? Ato na ko spikas parokya. Immaturity. Dili pare ang atong gianha sa simbahan. Kung ang imong gianha sa simbahan ang pare, sama ka sa mangga nga hinog pero ahat. Ngumsa ka? Hinog pero ahat. Nakatilaw na mo mangga nga hinog pero ahat. Nakatilaw mo wa? Aslong. Ang inyong dagway, perting gubaah. Pero kung manha mo dili magtanaw kinsay pare, mo na hinog mo sakto nga pagkahinog. Kakita mo anang mangga nga saktong pagkahinog, tamis kaayo? Maguba ba imong naong? Dili. Hastang mga duga sa mangga imo bang tilaan? Kalami. Nya, kay sunan ko nga niya din ni karon, I hope matured ang atong spirituality. Dili pare atong gianhi, kundi ang pan sa kinabuhi. Amen? I hope humanini, dili na ta mo rebeldes Ginoo. Kitang tanan nga niya din ni karon, mensahero na sa Ginoo, dad-un na nato ang atong inyong mga anak. Dad-un na ninyo inyong bana. Ganha sa simbahan, labi na sa adlaw Domingo. Amen? Unsa pa ilaing purpose sa mga demonyo? At the end, drag as many souls as possible
to be forever damned with them in hell. Gusto sila. Ang ilang gusto, ang atong kalag. Kay dili na mo sakripisyo ang yawa sa pagpamira nato kung why precious, valuable entity nga niya nato, nga mauna ato kalag. Muna nga, kabantay mo, one time, dami usa sa mga kaso sa mga kauban sa Mindanao sa exorcism. Day usa ka babae nagipanguyabag engkanto. Gidahas siya sa palasyo sa mga engkanto. Engkanto are fallen angels. Agta, diwindi, they're fallen angels. Elemental spirits. Mga agta, unsa pa na uban nyo? White lady nga itom. Kita mo white lady nga itom? Oh. They are fallen angels. Nakaroon, gidahas niya. Daghang ko mga pasyente ingon na spirit of incubus. Gidahas siya nga sa palasyo. Pagkakitaan niya, perting nindutang palasyo dyan. Di na nindutan. Yanungutan na siya, kanindot sa inyong palasyo, pero wa mo'y lingkuranan. Pagkanindot sa inyong palasyo, pero wa mo'y kananan. Pagkanindot sa inyong palasyo, pero wa mo'y katugan, wa mo'y kwarto. Sa tinuod, itubag ang engkanto, tinuod. Nga naman, wa may lingkuranan kay wa may panahon sa paglingkod. Nga nung wa pampun may kwarto. Wa may kwarto kay wa may panahon sa pagkatog. Kay pure spirits man sila. Nga nung wa pampun may kananan. Wa may kananan kay wa may panahon sa pagkaon. Nga nung wa man may panahon, busy me. Ano yung gisulti? Busy mig pagpamira og mga kahag. No? Grabe, no? Na kung di ta mahibaw nining ilang purpose, di ta maka-protect sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Amen? Sugdan na nato karon kay libuan ka mga tao ang namati na nato sa simbahan. Amen? Atong pagpakan ang ato Ginoo. Nag-overtime ang yawa karon sama sa gutom nga leon. Nga karon, unsa may consolation nato karon? Kay grabe, no? Mangita siya million of armies to join him, to join them to rebel God. No? Unang daghan na siya mga grupo-grupo karon. Unang follow and subscribe mo kay nainay na nato og unveil ang mga grupo nga dili gikan sa Ginoo, no? Nya follow and subscribe mo sa YouTube channel na to, Facebook page na to, kay akong isulti jud ang tinuod bisan pag mga high rank na sa ato society. Mga dato kay na influential sa tibok kalibutan. Unay number one enemy of the church, no? Nya may bawaan na niyo sunod adlaw. Abangan ang sunod na kabanata. Nakaron, unsa itong consolation? Kinaman daghan man kayo, mga demonyo. Our consolation. Fallen angels don't increase. Dili na sila mo dugang pa. Dili na mo increase ilang population. Don't increase in number because they can't reproduce themselves. Wa sila reproductive organs. Nakaron, unay consolation nato. Other consolation nato, fallen angels don't have unlimited powers. Unsa mga fallen angels? Don't have unlimited power. Unsa inaan nila? Prepaid ra. Dili unli. Nakaron, unsa pa ilaing consolation nato? Fallen angels are not equal in might to the good God who is eternal, all-powerful, and all-knowing. Ano yung consolation na to? Na doon na tayo powerful yung Ginoo. Ano sa pa yung consolation na to? Fallen angels are mere creatures, and in the end, know much for God, their creator and judge.
Munang creature lang sila. Munang mingon si Father Amart, there is misguiding fear among the clergy. Ano to? Misguiding fear among the clergy. Kaya mga pare kuno karon nagpuyo sa kahadlok. Wala magpuyo sa pagtuo. Di ba? Kung dunay bunyag, dunay pare. Kung dunay kumpisal, dunay pare. Kung dunay kasal, mag-celebrate ang mga pare. Kung dunay nayawaan, asa ang pare. Ay asa to si Kuan? Asa to ako cellphone dong? Kay dunay mensahe ang mga yawa sa pare. Papahinawon ta mo? Uy. During exorcism. Asa to nga akong cellphone dong? Atong dako. Ay mong kadlo ka. Ready na mo? Mauni ang gisulti sa demonyo. Bisaya man kay si Turak. Taga Corillian ning na-possess. 17 demons. 17 demons ang nisud sa iya ha. 5 minutes man Ready na mo? Ready na mo dagan, Father. No. Napod say Latin, ako ipadungog niya ang Latin. Fluent kay Latin ang yawa. No? Di na ako ipakita, ipadungog lang ako ninyo. Uy, ready na mo? Tinood? Asa naman itong mga video na? O sa pangitaon ha, nas messenger. Nagbisaya ang yawa. Angan sa yawa sa Bisaya si Turak. Malingaw ko kay mag-communicate sila. Ay, saba da factos. Factos, di ka masak. Si factos kay kuan man Latin. Achawa, janga. Ano mga Latin. Alam ito bagon abot chike. Ek. Jadi kikong kwilang abot chike. Yan sa akin akong tanawan. Akong ipasa to ni Father Kabading. Okay, dara. Ano mo kadlok ha? Uy. Ayaw mo kahadlok. Kay ang iyang tingog, horror kayo. Karon pa rin ako ipadungog ha. Pero completely liberated na po ning bataan Okay? Okay ra mo? Parian, nako'y pangutanan ninyo. Klaro ra? Tuo man mog langit ug sa mga tawo sa kahayag. Unya motuo man mog impyerno. Pero nga numan naamay uban ninyo nga dili man motuo namong mga tawo sa kangit-ngit. Usara man ang kasagaran ninyong gituuan. Ang among kinaisugan nga leader nga si Lucifer. Unya kaming mga tawo niya diyay gipabaliwa rajay ninyo. Tanawa na ron mga kaparian tungod sa inyong pagka-ignorante. Dagana sa mga katawan nga nagamit nama. Wala may mga exception. Basta paningkamutan namo nga makasala mong mga katawan para dagang mabira namo sa kalayo para magdungan tagantos dito. Bisag mga tawo sa simbahan ug ang mga nagserbisyo sa kahayag magamit na namo na ay uban ninyo nga nagpasod-sod mga posisyon sa simbahan para maaron ingnon lang sila sa katawan. Tanawa lang na daan sa inyong gibuhat. Sala naman na nga gipagkapinan og garbo. Pasabot na di ay nga fights na ta magkauban kaninyo og magkuyog ta dito sa kalayo pohon.
kung mobalik na ang anak. Kamong mga kaparian, ngano na may uban ninyo, nga dili mo tuman sa inyong mga pagserbisyo sa pagkapare. Na ay uban nga dili mo tabang sa mga katawhan nga walay pakialam sa mga tawo ni nga nagkailangan og tabang. Labaw pa ngano dili man mo mutabang sa mga tawo nga nayawaan na mo. Tanawa gud ng inyong gawgalingon mga kaparian. Usa mo sa mga tag-as o granggo sa simbahan. Unya ngano manghadlok manmog atubang ka na mo. Nagpasabot di ay nga kulangan pamog salig samahan kay kamu ba di ay nga mubugaw na mo nga dili man mga instrumento raman mo sa kahayag tungod pod nga naapoy uban ninyo nga galbuso kaayo. Unya tanawa mga kaparian, easy access na may sa mga katawan sa pagpatintal o pagkasala kanila nga unta mga kaparian, kamo man silbing mutabang sa mga nagkinahanglan ninyo sa motong mga nayawaan, pero mulikay man ang kasagaran ninyo. Ang pari manunta ang mabuhat sa pagtambaw sa mga nayawaan. Ako gani ug ako mga kauban samtang wala pa ni natawo si Ray Manuel, mga pare man mubugaw namo sa mga sinaunang panahon. Og ingana man ka ang inyong mga kalaki, maayo mo undang ramo sa inyong pagkapare. Wala man mo mingtuman sa mga gipang sugo saman. Kiusik-usikan na ng inyong mga grasya. Nagbinayot naman mo kung mahadlok man ka namong mga yawa. Sa to, nagbinayot raman mo. Magkatabang po ng mga yawa da. Oh, tinood bitaw ng gisulti niya. Ang yawa na brilliant kay siya. Theologically clear kina niya. Akin may Latin niya. Na the same person but multiple personalities. If all of you will retain your ignorance, and that's one of the very thing that makes our blood boil. Oh, Toltira, ingratus quidam, illud veri et vos, omnes estes per. Kasabot mo to? Multiple ilang language, multiple ilang personalities. Ha? Satan is real. Legion, then 17 demons, nagpaila-ila during exorcism. So ako lang mong gipadungog ha. So I hope ma-encourage mga pare atong gisulti siyawa. Nagbinayot raman mo. Di man kamoy mo pahawa na mo. So gusto ko, daghan ko mga cases nga okay na. Apoy cases na mga wala dugay me, kaya nga naman, doon na gipangtaguan. Di sila open. So ano ito pagtabang? Kung doon na sila yung mga hesitation sa pag-open sila kogalingan. No, na sila gipangtaguan. Pwede ang dugay. Auban po di mo participate ang pamilya. Pwede nga, balik ko na ko ha. Unsay, diba nini, fallen angels are mere creatures. Di tangay madlok nila. And in the end, no match for God, their creator and judge. Another consolation. More importantly, there are still more
faithful angels than fallen angels. Di ba niya? Gamay ra ang mga demonyo compare sa mga good angels. Munang everyday, itudlo niyo sa mga anak, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Every this day, so itudlo na sa inyo mga anak ha, ug dili lang sa inyo mga anak, mismo kamo. Kay ba mo, usa ka guardian angel, enough na upakurog even ni Lucifer. Itong pakpakan ang atong mga guardian angel. Natanawan ninyo ang akong talk about anak kay na ko'y taas ka mga explanation about angels. Unang akong topic ron, angels and demons, sa akong Facebook page, nya spiritual discernment. Tanawan ninyo dito kay dagahan kay tag-angay tun-an. And the more we increase the knowledge about angels and demons, makasabot po ta sa to kagalingon. No? Unsay angay na to pangbuhaton. Okay? Nakaron, padayon ta. Hapit ta mahuman. Katugo na mo. Katugon katugra mo. Biyaan na mo na ako mo ikaw human. No. Unya, ayaw nganli inyong guardian angel, ha? Ayaw nganli. Way ngan sila. Doon na lang tulo ka mga anghel, mga arkanghel nga ginganlan sa Biblia. Kadala, period. Si Michael, Gabriel, and Raphael. Wato sila ilabot si Oriel. So to si Barakel, si Jodiel. Wato ilabot. Only 3 archangels revealed in the scriptures. Ayan na ninyo dungangi. Kaya niingon, yatiban ininyo kung ang inyong hunahuna day, inyong i-direct sa inyong guardian angel, makabasa, makadungog ang mga anghel. Kaya ang ilang mode of communication through intellect. Example, musampit mo sa inyong guardian angel, using your mind, guardian angel, imong sampiton ang atong guardian angel kada adlaw. Andam siya mo uban nato, kada usa nato dunay guardian angel. Kaya ba mo pila ka buok ang guardian angel? 7 billion naman taron, yung anak po kada 8 billion naman taron, yung anak po kada more than that ang atong guardian angel. Tupakpakan ang atong mga guardian angel, no? Kaya ba mo during exorcism, malingaw ko sa mga yawa, hadlo kay sila. Kaya nabitaw mo himo mag litany of the angels, litany of the saints. Kaya ang atong communication sa mga anghel through mind, through prayer, mental prayer or vocal prayer, verbal prayer. Anak nila, makakommunicate na nila through ni anak, intellectual communication, mental communication. Di lang sila katubag, pero makadungog sila tanan sa atong mga pag-ampo. Kaya gidirect na to thought, ngadto sa ilaha. Kung sa imong problema, sampita lang imong guardian angel, dili kahigayon ang mga fallen angels. Unang kung naibawalan dyan ta, yan doon natin mga amigo. Una sampit mo nila. Kaya sila ang mensahero sa Ginoo. Sila ang gipadala sa Ginoo. Doon na tayo bodyguard, no? Doon na po tayo soul guard. Maunang mga anghel, muna itudlo ninyo sa inyong mga apo. Sangpita imong guardian angel, anak. Ay po nga nli. Na? Una nga, muna itong ihabit mga igsuon ang pagsampit sa atong mga anghel. Kay gituyo na sa Ginoo aron kita dunay manalaban. Nya karon, sunod. During exorcism day, maglitany of angels may. Guardian angels sa mga litany bitos mga anghel, litany sa mga santos, magpakiluoy ang mga yawa. Mayon mga yawa, Darwin, one-on-one ron ta Darwin. Ayaw palaban ba? Isog mga ka-Darwin. Nga anong magpalabin makang Miguel? Nga anong magpalaban makang Maria? Ayaw palaban, Darwin. One-on-one ta. Nya, kantahon na ni mo ang Salve Regina, singgit siya. Iyang sapungan ang ilang ay yadunggan. Grabe na. Muna nga Ginoo, naigipadala sa Ginoo, mga anghel, napadji mga santos,
Unang wa na tay angay kahadlukan pa. Atong pakpakan ng mga anghel. Atong pakpakan ng mga santos. So apit ta mahuman ha. Pero ang series ini napanay 5 ka talks related sa mga kuan sa strategy sa demonyo. Pero di man ito makayag usahon na to. Unang kita-kita lang ta sa Facebook page, no? Kay halos kada adlaw magkuan ko dito mag-live. Unya ayaw jud ninyo nganli inyong guardian angels. Ngano man, according to the Directory on Popular Piety and the Liturgy Principles and Guidelines sa Vatican City, gi-release ni December 2001. So sa paragraph 217, ingon dinhi, the practice of assigning names to the holy angels should be discouraged. Kadang paghingaan niyo mga ngaan sa inyong anghel ba? Should be discouraged except in the cases of Gabriel, Raphael, and Michael, whose names are contained in the Holy Scriptures. Ang batikan na sultian ha, kung ang simbahan nga masulti na, ayaw na huglalis. Ako, pare na ko rin ako magiglalis ana. Ngano man, wa ni Father Darwin ang Yahweh. Tua sa Santo Papa. Amen? Kung sa giingon sa to Ginoo nga to ni Pedro, ang unan to sa Santo Papa, ihatag ko kanimo mga Yahweh Pedro, ang imong idili dinhi sa yuta. Sa supay, idili ko usab dito sa langit. Ang imong itugot usab dito sa langit. Para ba jud gipa-duplicate ni Pedro ang Yahweh? Wa na gihatag ni Kibuloy. Salamat ta kay nadakpan na in town. December 8 pa jud ang dakpan. Adlaw sa Immaculate Conception. Sunod, sa birthday sa September 8, birthday sa Malang Birhen. According to Gabriel Amort, there are no good spirits other than angels. Di ba niya? There are no good spirits other than angels. Ayaw magtuos mga albularyo mingon. Kining imong balay, dapit sa CR, doon ay diwinding itom. Ang dapit sa imong kusina, diwinding puti. Nung sabi buhato na to, anak. Pasag nila ng diwinding puti kay buutan na. Di ba ni ang usay gisulti ni Father Amart, Chief Exorcist of Vatican? There are no good spirits other than angels. Mga anghel ra ang mga good spirits. There are no evil spirits other than demons. Pero kini sila magpakita, labi kabantay mo nang hapit na mamatay. Mingon sila na si tatay, na si nanay, na si auntie, puro namatay. Ang iyang sangpiton. Pagbantay mo anak. Napoy i-grant sa Ginoo pero pipila lang. Kung i-grant sa Ginoo nga yung kalag sa imong mahal sa kinabuhi magpakita nimo talagsaon ra. Kung magpakita man gani, yun na serious intention ang Ginoo. Gravity of intention. Bugat nga intention. Pero usual ra nga nagpakita ang mga patay ngadto sa imong mahal sa kinabuhi, posible yawa na. Kay there is no wandering spirits. Why kalag nga nagsuri-suri? Kung sa'y buhato ninyo, mo nang kinahanglan doon na mo yung sacramentals. Gamito ninyo. It is the judgment of immediate retribution. Kung mamatay na atong mahal sa kinabuhi, or kung kita mamatay, immediate retribution with each one after death will receive from God in his immortal soul in accord with his faith and works. Hukman tadayon, inig kamatay na to. Di magsuroy-suroy atong kag. Father, dapat itong kag sa akong kuan, Father, 40 pa man kaadlaw. Siya na paron. Wala na. Right after sa itong kamatayon. Mo na official teaching sa simbahan. Di na magsuroy-suroy. Kung makakita, makagkalag, dili na siya. Uy. Gamitan ninyo ang mga sacramentals. Kung sa gisulti sa simbahan, balik ta sa gisulti sa simbahan. Therefore, ingon ng mga exorcists. Therefore, conclusion is mga exorcists, there is no such thing as wandering soul in this material world. Why kalag nga nagsuroy-suroy? Di ba sa kalag-kalag na to? Magkaladhalad man tagpagkaon. Ingon to itong anak, Lola, gigutom na ako la. Sa unya ra. Kay ato ning ihalad ning pagkaon, kalami na ikaw na nala.
Unya ra lagi magpaabot ta. Usa man itong gipaabot la. Si lulo nimo. Mo bisita turon. Sus pagkakita sa apo diha may tuko. Nga padung mo kaon sa karne. Ni kaon na jud. Lula. Lala. Naunhan ko tuko la. Lula tanawa lula. May pangtuko, nakakaon na. Shhh, apo, eksaba. Imo ng lulo. Kaluoy si imong lulo na imong tuko. Hoy, di na kinahanglan sila pagkaon. Di na sila kinahanglan ilimnon. Nga naman, pure spirit na sila. Ang gikinahanglan sa itong mga kinabuhi, dili pagkaon, dili ilimnon, ngay halad ninyo sa ilang lubnganan. Unsa gikinahanglan, dili na. Ang inyong pag-ampo, ang inyong pagpamisa. Example, kisa may nagtanom sa inyong kalubihan, nagsigi na mo kupras, ang nagtanom na matay na, ang inyong halin na hurot na, wa ninyo pamisahi ang nagtanom. Maunang magpakita na lang, no? Uy, nahurot sa tanduay do, no? Isang 10 pesos pamisahi ang taong ko. Ako rin ba nagtanom anang imong gilugi? Muna nga, unsa gikinahanglan sa tumas kinabuhi, ang pagpamisa, ang pag-ampo kada adlaw sa Santos nga Rosaryo, ipahinungod sa nanay ug tatay nato, maunay labaw magikinahanglan nila ang atong mga pag-ampo. Amen? So, no wandering souls. May kalag nga what we consider to be mga ligaw nga kaluluwa are in fact demons. Uy. Demons. Dito man ko sa, pag-ato na ko sa manggo sa tubig, niagi ko sa pagadian. Ang pari dito, si Father Ruban, si Father, diha na ba ni arin ako? Unya, gisudlan ko no siya sa kalag sa iyang igsuon. Yung sa may sulti sa kalag sa iyang igsuon, magpamisa, Father. Tiyo, gibisahan po na mo. Nito upo ka. Tiyo, kay, maubuti kalag sa iyang igsuon, isud niya. Dili to kalag, Father. Kaya ang kalag, di mo suod sa tao. Ang Diyos, dili mo sapi sa tao. Ang mga anghel, di mo sapi ni mo. Demonyo ra. Uy, paminaw mo. Isudlan kag anghel, dili na anghel, demonyo na. Isa mao pa Father, naminaw ni ko siya wa ani sa kinapaminawan. Sa mao ba? Ya may parokyano niya. Sakto kayo ang iyang pangutana kay niya iyang parokyano nga actual jud. Niya ang parokyano ningon, Father, ang akong igsuon nagipatay mo sud nako. Uy, pariharis imong nagpamisa. Dito ang ay pamisahan, Father. I-deliverance to. Hindi man to tinod kalak. Demonyo man to. Okay, there is no wandering souls. They are in fact demons. Nang sa'yo nitabo pakigsunan, nakakita si Father Roman. Father Roman, kini nga maong lalaki. Sudlan man ka. Diya, para sa imong pangutana, nanay man eh. Yan, Father, kung gusto ka mo tuo juga, gae ko og authority, kini naman akong parokya, atong i-deliverance ni Father. Kining espiritu nga ni aniya dili ni kalag, kung dili demonyo. Sa mo ba, Father? Suway ko no, Father. Diya pa humakog stula. Kuha na kong stula. Gibutang na ko sa iyang kining abaga ni kisi-kisi. O pertindaghan ng demonyo. Uy, ayaw mo pakikstorya sa mga kalagang inisud sa inyong mahal sa kinabuhi na imong medium. There is no wandering souls. So grabe mga yawa, no? So muna ang naunsaon man nato ni kinaman jud mga yawa, unang kitang tanan nga niya din ni karon mangumpisal sa atong kaparian. Pila naman kakatuig way kumpisal. Munang madutlan tag barang. Munang madutlan tag kulam. Yan man. Kay
wala na tamo duol ug mohikap ni Kristo. Sikat tagkalawat, si ipog pangawat. Oy. Si kalawat, si ipog panipat. Mana? Una nga, unsaon na to? Confession, the whole family should receive the sacrament of confession. Kaya nga atake na to, mao man atong sa. Muna nga aron wa na siya i-atake na to, regular confession. Nya ko pananglitan gamay ra imong mga sa, mo nang ayaw palit sa misa. Kay makapasaylog sa ang misa. Kana mayon ang pare aron kita mahimong andam sa pagsaulog dinning santos nga misa. Ato karong hinulsulan og basulat to mga sa, nagakumpisal ako. Tanang gagmayng sa nimo, papas ana. Amen. Tanang maayong buhat nimo, makapapas og sa. Pagtabang og masakiton, pagtabang sa mga nanginahanglan, kana. Naku kay na og spiritual benefits natong tanan. Amen. So niabot na daig 97,000 ang nagtan-aw nato karon, no. So daghan ta na evangelize through social media. Ato pagpakad ang Ginoo. Na karon ako mo encourage nga I hope na amo its family na amo atong libro ni Father Sikia ug Father Chad Referger, Deliverance Prayer. Kamo na mag-deliverance sa inyong bahay. Ano man ang parents dunay natural authority over their family circle. No? Ug ang mga anak, kung di nakahimo ang ginikanan, they have natural authority to cast out the unclean spirit na niharas sa iyang mga family members. Grabe, no? Because of baptism. Di na nagikan? Nabunyagan lagi mo? O mo maningog? No. Nabunyagan lagi mo? Therefore, you receive that power from Jesus Christ. Di nagikan? Gikan ni Kristo. Dili kay gikan sa mong lulong nga di siya mamatay kung di mapasa. Maunay dili gikas Ginoo. Uy. Kung dunay albularyo dinhi, please renounce it. Na nasa Catechism of the Catholic Church, don't go to the even it is traditional cures. Even it cures you. It is contrary to the virtue of religion. Catechism 21:16. Traditional cure is faith healers. Bugat ang kuan sa simbahan, bugat ang iyang gisulti kay term condemn, no? Reject. Atong basahon na, parang last na lang ni. Atong basahon. Ang CCC 21:17, Catechism of the Catholic Church. All practices of magic, sorcery, by which one attempts to tame occult powers, occultism, mga magician, black magician, mga mambarang, sorcery, nadira. Nasa tong official teaching sa simbahan. So as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Bisan pa kung pag-ayo kini sa imong mga sakit. Ingon siya, ang simbahan, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even be more to be condemned. Bukat kay simbahan ha? Unsa may bisag condemn? Nya, to man ta ni duulos gipang condemn. Uy. Unsa gisulti din ni? Even it is restoring, na? Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even to be more condemned. Grabe, no? Susta ka na ba nang nasuko na ko ani? Nya, igo na mo nagbasa. Masuko di mo na ako. Ang mga albularyo doon nagipanggastuhan ng mga pari. Ang mga albularyo doon nagipanggastuhan ng mga madre. Uy, gisung ko dito sa akong parokya. Darwin, Father Darwin, mga madre. Hunong anang wali ni mo nga di mo suod mo adtos mga
Naaman diri. Usaon man eh. Catechism of the Catholic, CCC. Akong inan mga madre, ter, naana sa CCC. Ikaw bubuto mga madre, usay CCC. Namura na. Mandre, wakibaw sa CCC. Catechism of the Catholic Church. Wakakibaw CCC. Wak mo kay Bauter, 5 kabok. Wak mo kay Bauter sa CCC. Pag CC mo, bugat kaayo ang statement sa atong simbahan na. Mo na nga, pasensya na mo mga albularyo, inaman diri. Padayon ta. Itong padayon og basa. When accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to intervention of demons, wearing charms, mga anting-anting kanang inyong mga gipangsuot sa inyong mga anak nga puwa. Uy, buyag-bujag. Apila, wearing charms is also reprehensible. Oh. Sa lain, spiritista often implies divination and magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. Uy, sabi no? Yung sinitaburon, ang mga albularyo din ay kapilya, misahan sa mga pare. Kung sa gisulti simbahan, ako, nagbase lang yung kusulti simbahan. Ang akong gisulti, dili ako. Sama ni Kristo ba? Ang akong gisulti, dili ako. Gikan sa akong amahan. Sama sad, atong awaton si Kristo. Kining akong gisulti ninyo, ayaw mo kasuko, kay dili ni ako, gikan ni sa simbahan, the pillar and the foundation of truth. Amen? Padayon ta. Diwa po kumahuman. Last na lang ni. Mag-bless ko si yung sacramentals. No? Recourse to the so-called traditional cures. Sa to? Recourse, di ba? Kung di daog kining doktor, kung di na masabtas doktor, asa mo paingon? Sa Binisaya. Muna yung gitawag traditional cures. Basahan na ito ang statement sa simbahan. Pamina mo, the pillar and the foundation of truth. Recourse the so-called traditional cures, mga albularyo, traditional cures, does not justify either the invocation of the evil powers or the exploitation of another's credulity. Kung saan yung mga praktisa? Should be condemned. It is the church against them. Sinsya na mo ha? Uy, manto mo sa kuan, kung mahubag-hubagan yung kuan, tutuan mo. Yapilan pa og hukaw. Ayaw kaligo, suod sa tulok adlaw. Mabaw kay hukaw sa albularyo, sa sunod, way mawa ko mo to ta. Kung sa gisulti simbahan, these practices should be condemned. The church, on her part, is against it. Okay, klaro ha? Dili na ako ha? Patuloy ko man kata. Kinahanglan atong sundon ang pagtulunan sa simbahan. Amen? Kanya, manang follow and subscribe mo, pwede mo makadeliver sa inyong balay as long as you practice cares. Kasi cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Ano sacramentals? Manang holy and exorcised water after sa blessing, holy and exorcised salt, holy and exorcised oil, holy and exorcised cross, holy and exorcised middles. No? Manang i-explain ni Brother Sherwin kaganina. So doon na more than 100,000 ang nagtanaw sa atua karon. Atong pakpakan ang Ginoo. So karon mag-bless ko sa inyong sacramentals. As a blessing nako, mag-anointing of senses ko ninyo, ha? Anha lang mo sa inyong gilingkuran. Ay na magduol sa akua. Una itong i-bless ang inyong salt.
kaldero man lagi. Nag-bound dyan mo ba? The blessing of salt. Tanang pari maka-bless ani ha? Unya diri sa tong gabay, kini ba? Gabay sa tumoy-tumoy ani nay blessing of sacramentals. Tanang pari og si Bishop Abetsad nag-encourage na sa tanang pari mo bless sa mga moduol nila. Kinahanglan rock salt, dili iodized. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge you of evil, by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, by the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that we would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given through the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Tanan ninyong salt, holy and exorcise salt. Kung doon na yung mga, in case of emergency, pwede nyo pakan og salt tong possess. Kinainitan na nila. Manang di na mo magduha-duha. Makatabang kaayo ang mga sacramentals to determine is it psychological or spiritual harassment. Kung psychological, dili siya mo why aversion to the sacramentals. Sunod, ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, who from man's salvation dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and the air of peace. Freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa gulig salt ang inyong tubig, gamay lang. The Lord be with you, author of invisible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous nerve drive in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sa inyong pultahan, butangin niyo water, holy water font. Yung pultahan sa inyong balay. Parang sudguwas, mag-sign of the cross mo. Mo na ikanunayan ninyo.
Kay, grabe kay, matorture yung mga yawa kung mugamit ang mga sacramentals. Leading us to the sacrament. Asa ta mo padong sa sakramento, nga mao si Kristo. Sunod na to, ang inyong olive oil. Way labot inyong BB oil, or efficacent oil, or pau de arco. Way labot ha, ang olive oil lang. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth, and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, but please you to guard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image, and redeemed Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent, through Christ our Lord. Amen. So, ang inyong holy and exercise, ang inyong oil, holy and exercise oil na. Sunod, ito i-bless ang inyong candles, general blessing na, incense, secret, cross effects, cross, Benedictine medals, Benedictine rings, bells, scapulars, handbook, rosaries, sacred images of God, sacred images of the saints, and sacred images of the angels. General blessing ang sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the practice of priests and people. To whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. These are blessed by the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Tanan ninyong mga religious items, holy and exorcise sacramentals. So karon, akong gamitan ninyong holy and exorcise oil. Kaya mag-consecrate ko sa inyong senses. Manindog tatanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabat po na ako. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occultism. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief,
occultism, I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. Gamitan ninyong holy and exercise oil, ha? Inuko inyong ulo. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus of Nazareth, whose tremendous power is God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all spirit of oppression, all spirit of unclean one, all spirit of illnesses. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they be been shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agta, using the oil or the water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong dunggan. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, inyong mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, inyong ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang inyong baba. I consecrate your chest that you may believe in God, inyong dughan. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang inyong abaga. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name, inyong kamot. I consecrate your feet that you may walk in His ways, inyong tiil. I consecrate your whole being, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, and you believe forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. So, kaon mo gamay, holy, and exercise salt. Gamay lang. Nya sabat po na ako, ha. Nya kung doon na may cross, kisin ninyong cross. Guard me, O Lord, by the power of your holy and life-giving cross, and keep me from all evil. Into your hands, O Lord, my God, I surrender my spirit, soul, and body. Bless me and save me, and grant me eternal life. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Be my soul's defender. Be my soul's defender, O God, for I stepped over many snares. Deliver me from them, and save me, O good one, in your love for man, now and always, and forever and ever. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Daghan kayong salamat, ug maayong gabi natong tanan. God bless. Susa tamo pa si uli sa tong tagsa-tagsa ka mga panimalay at usang pasalamatan ang mga sumusunod. Atong pasalamatan sa makadaghan ug makadako ang atong labawong makagagahom ug ang atong patron ang Birhen Immaculada Concepcion,
Atong usab pasalamatan si Mrs. Brenda and Mr. Tarsi Salva sa ilang pamilya ug mga kahigalaan sa pagpanguna kun pag-organize nining atong kalihukan karon. Sa atong kura paroko Reverendo Padre Alexander Nalitan, sa atong kinakusgan ug espesyal natong bisita Reverendo Padre Darwin Gitgano, uban ang iyang assistant Edison Patian ug uban pang mga kaubanan, sa atong mga laigog mga relihiyoso kanatong tanan nga mitambong nining dako ug espesyal nga kalihukan karong gabi una karong adlaw, atong pasalamatan ang tanan pinaagi sa pinakakusog nga pakpak mga kaigsunan. Hinaot paunta nga kung unsa atong nakuha karon ihilabi na gyud gikan kang Father Darwin Gitgano atong mga napupo dadto nato sa tagsa-tagsa ka mga panimalay ug atong i-share ngadto sa atong banay kahigalaan ug ihilabi na gyud sa atong mga pamilya. Kini ang inyong ubos nga higala sa tahas nga nahimong tigpaila karong gabi una. Usa ka dakong pribilehiyo ug dako na akong pagpasalamat nga mahimong inyong tigpaila. Carl Hinlo mga kaigsunan, daghang salamat ug dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan.